Ninanakaw, ibinubulsa, iniuuwi, at baka nga inilalabas na ng bansa ang pera nating mga kawawang Pilipino. Dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos na si Atty. Vic Rodriguez ay nagpahayag din ng kanyang suporta para kay Pastor Apollo Kibuloy at ginigiit na ito umano ay isang panggigipit lamang. At ini-encourage niya ang ating mga kababayan na hindi dapat mananahimik sa malalang korupsyon ngayon at umano'y pang-aabuso sa karapatan ng bawat Pilipino. So pakinggan po natin mga kababayan ang naging pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Ako ho ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ako po ay hindi konektado sa SMNI. Ako ho ay kagaya ninyo, naririto bilang Pilipino at kaysa ninyo, kaysa po ninyo ako sa pagsigaw that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. I stand in solidarity with you tonight in our collective call, in our collective goal, and in our united stand and demand for those who are in government to be transparent and to be accountable. Tinihilan ng dating Executive Secretary ang pagnanais ng mga politiko na magkagong salitang batas sa pamamagitan ng Diumanoy Peking People's Initiative. Giit nito, walang problema sa konstitusyon sa kabila na hindi ito perpekto. Hindi problema ang konstitusyon. Ang problema ay ang korupsyon. Problema ay ang mataas na inflation. Hindi ang term limitation. Ang problema hindi ang ating konstitusyon, kung hindi ang nagaganap na political persecution. Hindi sagot at hindi kayang tugunan ng huwad na Chacha at Peking People's Initiative ang laganap na kahirapan, ang lumalalang kagutuman, at ang tumataas na kriminalidad. Alam ho ninyo, napakayaman ng bansang Pilipinas. Subalit, hindi ginagamit sa tama ang ating mga pondo. Ninanakaw, ibinubulsa, iniuuwi, at baka nga inilalabas na ng bansa ang pera nating mga kawawang Pilipino. Hindi rin ito pinalampas ang kawalan ng due process at paglapastangan sa karapatang pangtao ng mga Pilipino, kabilang na mga karapatan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinimulan sa prangkisa ng SMNI. Isinunod, ikinulong si Eric Celis at si Lorraine Badoy. Pilit, sinisira at patuloy na sinisiraan si Vice President Inday Sara Duterte. Patuloy na ginigipit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon naman ay si Pastor Apollo Kibuloy. Pinanaran nito ang sinasabing in aid of legislation ang pagpapasupina at pagpapaaresto sa mga iniimbestigahan sa Senado. What is there to legislate? Alam ho ninyo, napakarami nating mga batas kriminal. Makikita yan sa ating revised penal code at sa mga special laws. Kung ang isang tao ay nagkasala o inakusahan na may pagkakasala, dalhin natin ito sa totoong korte na siya ang maglilitis.
Is the case so unique o karumal-dumal sadya to warrant a repeal, an amendment, or revision of an existing law? So yan, alam po natin na ito ay isa sa nakikipaglaban sa mga batikos ni Pangulong Marcos. Ito po ay isa sa taga-depensa, sa tagapagsalita, tagasalag ng mga masasakit na salita sa ating Pangulo. Ngunit kalaunan ay inabandona lamang ito at itinanggal sa kanyang trabaho bilang executive secretary dahil hindi nagustuhan umano ni Lisa Marcos ang kanyang pag-uugali. Unang-una, dahil hindi niya tinatanggap ang mga gustong ma-appoint ni Lisa Marcos sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya nga naman, pinag-initan ito. Kasunod yan ang kanyang kaalyado naman na si Attorney Trixie Cross. Pati sa kanyang radio station kung saan nagsasalita umano ito, mga kababayan po natin, na mga negatibong isyo, lalo na sa administrasyong Marcos, ay tinanggal din ito. Mas pinili niya umano na mag-resign na lang voluntarily kaysa masibak pa ang mahigit 100 na kanyang katrabaho. At ganito rin ang nangyayari ngayon kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya para kay Attorney Vic Rodriguez, dahil kilala at magaling na abogado ito, mga kababayan po natin, hindi na umano kailangan baguhin pa ang ating konstitusyon, kundi dapat tugunan ang matinding kahirapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong pagtaas ng mga pangunahing bilihin. At yan po ang kanyang mga sinabi ay ganoon din naman kasi yung parang mirror lang po yan ng bawat Pilipino na halos nagrereklamo na sa mga mataas na bilihin, lalo na ang pangunahing bigas. Mga gulay po natin, ako po sobrang mahal na po mga kababayan po natin dahil ang nangyayari pana-import na lang. Tapos mayroon pang skandalo na nangyayari ngayon sa NFA. Imagine mo, ang 25 sana na kilo ng bigas na para sa mga may hirap, abay ibinenta sa mga negosyante. Siyempre, ang mga negosyante ay tutubuan pa yan at pwedeng ibenta nila ng 50 at 55. So tayong mga ordinaryong Pilipino na may hirap ay nagiging kawawa, samantala yung mga nakaupong leader sa ating bansa ay lalong yumayaman. At ang sabi nga ni Attorney Trixie Cross, panay biyahe na lang ng biyahe, wala namang napapala. Puro pledges, pangako, hindi naman natutupad. Kaya yung mga talagang Pilipino ay na gusto or hinihingi talaga sa ating gobyerno na dapat pababain ang mga pangunahing bilihin. At siyempre, itong mga panggigipit kasama umano kay dating Pangulong Digong, Vice President Sara at ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy dahil ayaw nila muling umupo sa pwesto itong mga Duterte. Naku po mga kababayan po natin. At ano po ang inyong komento or saloobin patungkol sa mga isyung ito? At dapat pa ba ipagpapatuloy itong laban kasama ang bayan free rally? Kasi pang-4 na araw na po mga kababayan po natin, lalo pang dumadami ang taga-suporta at iba't ibang personalidad na dating taga-suporta, kaalyado ni Pangulong Marcos na naglalabas na ng kanilang opinion at saloobin at binabatikos na ang administrasyong Marcos. Bagamat